I respect kasi at the end of the day, kanilang property yon, right? Gusto niyo daw po ibenta yung property niyo. Yes, boss. Bali, pinarentahan namin siya eh. Mukhang binaboy ng tenant Oo, yun nga. Kasi nag-COVID, hindi namin masyadong nabisita eh. Hindi ko alam kung ano yung nangyari nung huling taon eh, pero maayos naman sila. Kaso yun nga, parang umalis yung tatay at nanay, parang ganun. Hindi ko na alam kung ano nangyari, boss. I see, okay. Tingin niyo po, magkano niyo gusto niyo siyang ibenta? Ano yung offer mo, sir? Kasi hindi ko rin masyadong ano yung mga ganyang ano. Yung realtor namin dati, titingnan daw nila kung ano yung pinakamagandang option. Eh kung reasonable naman yung offer nyo, bakit pupunta din sa realtor, diba? So, kaya ko po tinatanong kung magkano niyo siyang gustong ibenta. Normally, sinasabi nila sa akin na I want $300,000. Gagawin ko yung research ko. Pag sinabi ng research ko, oh, you can only pay $250. Hindi ko na po sasayangin yung oras ni seller. Kung yun ang gusto niya, I respect kasi at the end of the day, kanilang property yon, right? Hindi sayang yung oras nyo, hindi rin po sayang yung oras ko. 200 lang siguro okay na ako. Okay. Yun nga, nagkaroon ng separation yung sa taas, sa second floor. Oh no. So, ang plano na lang doon, de-demolish yung second floor, ikikip na lang yung mudroom sa baba. It's up to you kung gusto nyo ipa-demolish o gusto nyo Okay. Wala kami sa Winnipeg ngayon. Sa pamilya lang namin yung nagtitingin ng ano dyan. Pwedeng tingnan bukas kung okay lang po doon sa magbubukas kung walang work. May trabaho yata May trabaho siya. Pero po siya. confirm ko sa iyo. Babalitaan kita kung ano availability niya tomorrow. Sige po. Yeah, kung ano. Sige, ganun na lang. Maraming salamat. Thank you. Okay, bye-bye.